Hello, welcome back po sa Finding Hope with Ami. Blessings sa inyong lahat. Naku, blessed tayo talaga kasi ngayon napagbigyan tayo ng isang babaeng napakaganda. Naku, pinanganak siya sa hindi naman simpleng pamilya eh. Talagang sikat ng mga magulang niya pero siya napakasimple. Napanood ko, ang galing mo rin kumanta. Nang bata ka pala, kumakanta ka na. Naalala ko, meron nga pala mga contrabida roles. Pero hindi ko natapos. Magaling din na artista. Pero syempre, mabuting ina, mabuting asawa. Ang sarap-sarap niya talaga magluto ng mga pinapanood ko ng mga vlogs niya. Welcome po natin si Miss Danica Soto Pingris. Yes. Ganon. Ayan. Sa totoo, sa French, Pangri. Oo nga. Pero dito nakasanayan na Pingris. So, okay lang. But thank you, Tita. Finally po natuloy na tayo. Thank you very much. Ang dali mong umuo sa akin, no? Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa'yo. Dahil alam ko, sigurado ako na magiging maganda itong pag-uusap na to. Tsaka, I'm thankful kasi first time natin magbabanding. Opo. Hindi tayo nagkaroon ng chance na magkasama. Or magkatrabaho. Hindi pa po talaga. Kasi nung nakita kita nun, nanay mo dalaga pa, tapos baby ka pa. Batang paslit pa. Anyway, bilang batang paslit, nung bata ka, ano ba yung pinakaunang naaalala mo sa buhay? Bata? Ano kami, Tita? Kanina, di ba nagkikwentuhan po tayo? Talagang we grew up din talaga sa industriya na po talaga ng showbiz. I remember, si Daddy would bring us to his tapings, tumatambay po kami sa set, tapos sa show nila, ganun din si Mama, doon na kami nire-review ng mga lessons namin, ganyan. So, I grew up, syempre, na nagkahiwalay din po si Mama at Papa, nung si Daddy tsaka si Mami, maliliit pa po kami. Pero syempre, naalala, ako yung panganay eh. May isip ka na nun? May isip na ako, pero hindi ko pa masyado naintindihan. Pero medyo naaalala ko pa rin yung moments na we were still together as a whole family, na very clear pa sa akin yung mga memories dun sa unang house namin. Ganon. And then when they separated, hindi masyado eh. Parang ang iniisip ko lang nun, ang dami naman naming house. Pero, I feel like I had a normal childhood. Yung masaya, nakakapag-out of town, kulitan, yung ganon. We were well provided for din, na-provide yung mga needs namin, napaaral naman po kami, pagkain, lahat, ganon. Kasi ang kagandahan naman dun sa parents namin is, kunwari, family day, graduation, birthday, walang pinalagpas ang parents, both present talaga. Pag may special occasion talaga. So, in a way, hindi mo rin masyadong nararamdaman yung absence talaga. Ano yung iniisip mo noon, nung na-realize mo, ay, iba pala yung setup ng family namin. Hindi pala yun yung ano. Siyempre, minsan naiinggit ka dun sa iba na parang buo. Tapos, syempre, na-hurt ka din dahil minsan showbiz yung parents mo. Pag may, di ba, syempre nakakapagbasa na ako eh. So, nakikita ko kunwari sa mga newspaper na dala-dala ng mga driver, kung may mga rumors about them, yun, nasasaktan ako doon. Pag may sasabihin silang di maganda about my dad, my mom. But, never naman akong lumaki na hate ko sila. Or I'm angry. Kasi nga, I felt naman na shower naman din talaga kami ng love. Like si Daddy malambing. Si Mama disciplinarian, aaminin ko hanggang nung paglaki ko, nagka-clash kami, away-bati kami. Pero eventually, naintindihan ko rin why she's like that or she was like that. Yes. Especially nung naging nanay ako. Pero maganda ko, kung tatanungin mo, ang ganda ng palaki sa'yo ng mga, kayong magkapatid. Maganda ang palaki sa inyo ng mga pero magulang. marami din sakit ng ulong binigay kami. Mahirap kasi parang syempre, may expectation din sa'yo yung tao. Lagi ka i-compare sa tatay mo, sa nanay mo. Especially ako na babae, lagi nilang... yung ibang tao? Yung ibang tao. Parang kahit sa industry, lagi nilang sasabihin na parang, yung nanay niya mas maganda o ganyan. Tapos minsan may lalapit pa sa akin na fan na... Ang mean ng tao. Ano? Oo, na parang, mas maganda nanay mo sa'yo. Grabe! No? Ganun talaga, tita. Parang ako, parang feeling ko, inahantay nila yung reaction ko na mainis ako or magalit ako. Pero totoo, kahit tignan ko ba kayo sa mata, every time na sinasabi nila na ang ganda nung nanay mo, mas maganda siya sa'yo, tita, napaproud ako. Napaproud ako na, uy, mami ko yan. Walang epekto sa'yo? Hindi ka nagkaroon ng insecurity? Hindi ako nagkaroon ng bitterness? Hindi ako nagkaroon ng insecurity.
na, kunwari sabihin nila, mas maganda, mas matalino. Kasi parang for me, I'm proud to have a mom na gano'n, na maganda. Or parang sikat. Yun yung sa tough part na sa growing up. Kung ano yung meron si mom and dad, pinaghirapan nila yun. Hindi yun easy money. Yes. Growing up, hindi perfect. Siyempre, wala naman may gusto ng broken family. But, again, I appreciate that, siyempre, my parents did the best that they could. Hindi ka nag-request na, hindi ba pwedeng, magbalikan kayo? Wala. Siyempre, meron din. Meron din sagot? akong hirit kay mami na, ma, parang boyfriend ka kasi, huwag ka na mag-boyfriend, mga gano'n. Or kunwari, si daddy yung natanong ko nung maliit pa ako, nung naalala ko nun. Sabi ko, mami, daddy, bakit ganyan? Sabi niya, wala eh. Sabi niya, di kami magkasundo, parang gano'n. Si mama naman, parang sabi niya, bata pa kami noon, di pa namin alam, ginagawa namin, mga gano'n. Normal talaga yun, hahangarin mo. But then, at one point, you will get used to the situation. Magiging grateful ka na lang kung anong meron ka. Siguro grace natin ni God, yung parang naitawid naman. Paano natawid yun? Kailan nag-umpisa yung nalampasan mo lahat yan? Sabi mo yung medyo, hindi naman talagang rebelde, pero somehow merong sakit parang sa merong loob. kang pain na tinatago-tago mo sa sarili mo na. May kulang ka, sabi mo. Oo, na you're pretending to be happy, but it's just a facade. Yung nagtatapang-tapangan ka, pero deep inside, parang you're longing for something. Siguro yung talagang nakalma na yung dibdib ko nung time nga na naging seryoso na ako din sa walk ko with God. Paano nag-umpisa? Siyempre, tita, hindi naman po perfect. Kahit nung sinasabi kong nagpupunta na po ako sa mga Bible study or church, hindi perfect. Marami pa rin akong parang nagagawang hindi tama. Paano nag-umpisa yung kwento mo naman? Meron akong cousin na nagyayaya lagi, pupunta sa church. Tapos I would go, kasi dahil sa kanya, para lang wag niya ako kulitin. Sa kasing mo. Opo. Tapos I remember, nagbibisyo-bisyo pa kami doon, nag-smoke pa kami doon habang... Sa labas ng church. Of course, we're talking about yung church po na, merong Bible reading, pinapaliwanag ang bawat verses ng Bible. Service po ang tawag nila doon. Opo. So parang yung pupunta lang ako kasi, sige, ganyan. Pero I always believed in God. Okay. Parang bata pa lang ako, nandun na si God, pero hindi lang siya He was more of like a genie God to me. Okay. Na parang, Lord, sana pumasa ako sa exam. Lord, nawawala yung ganito ko. Sana mahanap ko. Mga ganun. Di talagang relationship na kinakausap ko siya. Walang personal na Wala relasyon. po. And then one time, parang, single na ako. Parang sabi ko, ayoko na. Parang, ang dami ko namang mga, sabi ko, parang nalulungkot ako na hindi ko maintindihan. So, she invited me again. And then parang, at that time, yung preaching ni Pastor, parang tamang-tama. Ano yung sinabi na parang sinabi, hindi ka naman nilagay dito ni Lord sa earth na wala lang. Parang may purpose ka, higit pa sa naiintindihan mo. Meron ibibigay sa'yo si Lord. Tapos at that time, ang ano ko about a family is, I will never get married. Hindi ako mag-aanak, yung ganon, kasi parang, may trauma ka ba? Hindi, parang nisip ko, wag na, parang dami naman dyan, di ba, wag na. Parang tamang-tama ako dun sa sinabi ni Pastor na, you're worth so much more. Parang kung kunwari may hinahanap ka sa earthly parents mo, God can fill in the gap or the void in your heart. So I started going ng mas madalas, parang mas nagpupunta na ako, more often, and then, parang sineryoso ko na. May naramdaman kang kakaiba? Meron na, tita. Tsaka yung parang nakaramdaman ako ng, di ba sabi yung peace that passes all understanding. Dati di ko maintindihan na, peace that passes all understanding, sinasabi nila. Ano ba to? Parang gano'n. Yung pala, para bang, dali mo mapaliwanag. Bakit ka okay? Wala ka namang di ba parang, di ba yung minsan iisip na, sana all my love life, ganun. Pero nung time na yun, I was alone and I was fine. Parang ganun, ang sarap ng feeling ko, yung peace. At ganun pa din naman yung pamilya mo, magkahiwalay pa rin yung parents mo. Yung ganun. Tapos walang love life, pero bakit parang may peace? Tapos syempre, di ba nga,
hindi naman lingid sa kaalaman ng mga tao na, 'di ba, meron din kaming mga half siblings. 'Di ba, minsan nakikita kami, minsan hindi. So, parang ano talaga yung dynamics ng family eh. Pero parang umabot ako sa point na kung dati questioning ako, bakit ganito? Parang ang gulo. Para akong, okay, I was going through the motions. Pero nung time na umokay na ako, parang, I'm okay. Parang hindi ako inis, hindi ako galit sa kahit sinong tao na involve or sa magulang ko. Parang ganon. Pero may at one point din na I remember parang sinisi ko pa nga si Mommy. Parang sabi ko pa parang, you didn't try hard enough. Hindi mo pinaglaban yung ano? Oo, may ganun pa. Pero parang eventually parang inano ni God na sa akin ka na lang tumingin. 'Di ba? Just follow me. 'Di ba? Na seek Him first and everything will be given to you or will be added to you as well. Yes. Parang may one time na I was crying alone in my room. I remember I was at my dad's house. You didn't even know that I was crying inside my room. My dad didn't even know. Tapos, I just opened the Bible. Tapos iyak lang ako ng iyak. Na parang bakit ako malungkot na... Hindi mo alam ang dahilan? Kasi nga parang I remember kakaalis ko lang from a relationship noon. Tapos syempre, parang yun nga, yung tita sabi ko, may hinahanap ka sa sarili mo na, ano ba? Sino ba ako? Ano bang saysay ko dito sa mundo? Pero syempre, hindi maintindihan ng ibang tao yun. Kasi sabi nila, may pera kayo, sikat magulang mo. Parang, anong inaarte mo dyan? Hindi nila naiintindihan na, totoo yun eh, money cannot buy happiness. Fame cannot buy happiness. Bakit yung mga Hollywood stars dyan, minsan sila pa yung sikat na sikat, sila pa yung nalululong sa masamang bisyo. Why? Because they're looking for something. Something more. Diba? Parang it's not, hindi yun eh. Earthly things, siguro parang, nandyan yan, kailangan naman din talaga natin ng pera. Pero hindi yan yung parang 100% na makakapagbigay ng saya sa'yo. So, ano nangyari? So, nabasa ko pagbukas ko, parang John 15 yung naano ko. Saktong-saktong John 15, di ba? Parang, I am the vine and you are the branches. Parang, if you want to be fruitful, di ba, you must remain in me so you may bear fruit. Nag-stuck sa mind ko yun na, remain in me. Di ba? Kaya, hindi mo, if babasa nyo yung buong nun, mahaba pa yun, di ba? Sabi ko, kaya pala. Kasi parang I'm going around in circles na, di ba yung, ang gagawin ko kasi, Lord, ganyan. Pag umokay na, sige Lord, dyan ka sa backseat. Ako na magdadrive. Nakuha ko na yung gusto ko eh. Pero baliktad pala. Di ba yung parang, kaya niya sinabi na I'm the vine, kayo yung branches. Di ba parang I will cut off the branch that don't bear fruit. So parang, kaya pala tinatanggal niya yung mga masasamang impluensya, mga taong di tama, mga environment na hindi mo dapat kalagyan. Minsan di mo naintindihan, pero para sa'yo yun. So parang at that point, sa ko, Lord, I surrender everything to you. Everything, ano yung next step na gusto mong gawin ko, kahit sa mga next na decisions ko sa life, mga ka-relationship ko, kaibigan ko, tanggalin mo kung sinong mga hindi dapat sa buhay ko. Talaga? Opo, at i-remain mo, ingatan mo, o turuan mo kung ingatan yung mga taong dapat nasa circle ko. And true enough, ang daming na-expose. Ang dami kong nakitang hindi tama, ang dami kong nakita mga tao na hindi sila dapat nasa buhay ko. And ang dami ko rin na-discover sa sarili ko na mali. Yun yung sinasabing surrender. Hindi pwedeng 99% Lord, pero 1% sa akin. Kailangan lahat. Nagka-hope ako na to see na, nga no, Lord, sana nga one day magkaroon ako ng family. Nagkaroon na ako ng ganun. Hindi katulad nung dati na ayaw mo. Kami ni Oyo. Naku, si Oyo na anim ang anak. Biglang anim ayaw ang magkaroon anak. ng pamilya. Ayaw niya. Walang kailig-ilig sa bata. Yung ganon. ganon. Binuo muna ako ni God sa sarili ko. Na parang I didn't have to depend on my parents or
sa lalaki or Yung sa happiness kaibigan. Yes. Na parang, naalala ko yun yung parang naglalakad ako, tapos parang, ano tong feeling na to? Parang ang sarap ng feeling, pero parang mag-isa lang ako. Pero parang, masaya ko. Yung ganon, oo, na, di ba, na kahit single ka, kahit ano, hindi nakadepende yung kasiyahan mo sa isang tao. Sa ibang tao. O sa mga circumstances. I feel that's true joy. Kasi minsan, madaling sabi mong masaya ka dahil may blessings ka. Pero ang true joy is, even if things are not going your way, at that time, okay ka. Alam mong, lilipas din to. For me, yun ang true joy. And for me, yun ang true faith. Umabot ako sa point na gano'n na the future is uncertain, but I had joy in my heart. And I felt that joy wasn't because of a present situation, a relationship, or my parents. And natuto akong patawarin yung sarili ko kung may mga nasaktan ako. Patawarin ang parents. Siyempre, walang perpektong magulang. And, siyempre, yung mga tao sa paligid ko na nakasakit din sa akin. Pinatawad mo rin. Na isa-isa yon. And, hindi yun overnight. Parang, ang i-reveal lang naman sa'yo ni God kung ano lang yung kaya mo at that point Kung ano lang yung kaya intindihan ng utak mo. And I'm thankful kasi may nag-invest sa buhay ko na wala naman sila makukuha. Diba? Hindi ko naman sila binabayaran. Tuwing attend ako sa Bible study, diba? Pero I think because nag-overflow yung joy sa puso nila, they were willing to share the good news with me. Is that I am beautiful because I was purchased with a price, and that was a heavy price. And that was because of Jesus Christ. Hindi dahil sa kung sino ako, kung Bonnevie ako, Soto ako, o Pingris ako, hindi. Dahil yun ay anak ako ni God. Hindi ako perfect. Ang dami ko pa rin nagagawang hindi tama. Bilang asawa, nanay, o kaya anak, di ba? May pagkukulang pa rin ako. Pero parang masasabi ko na may fruits and may changed life. Kumbaga may changes. Sabi mo na kanina, binago ang Lord. Hindi mo alam yung kung ano tanong mo, ano bang purpose ko, ba't ako nandito? Nasagot ba yun? Nasagot. Noong mga panahon is na yan? parang to glorify Him with the life that I have here. Alagaan ng asawa ko, ang mga anak ko, mga magulang ko, magbigay inspirasyon sa mga taong nakakasalamuha ko. Through His grace, through His provision, makapag-bless ng ibang tao dahil sa mga blessings na binibigay niya sa amin. Hindi madali. Ang dami namin titang pinagdaanan na super painful. So kahit nung sa amin dati, di ba, syempre tapos na ako dun sa issue dun sa yung growing up parents and all, ganyan. Ni-restore ni God lahat yon. Kailan mo nakilala yung daddy ng mga anak mo? Si Mark. Kailan kayo nag-umpisa niyan? Ayun yun. Siyempre, ano yan, di ba? Friends muna kami. Naki-Lord ka na niyan. Yes, oo. Kaya nung time na, friends muna kami. So, kikita-kita lang kami sa gym. Tapos, siguro mga after a few months, yun na yung parang nagligaw na siya Parang gano'n pero nag-start kami. Ang tagal siguro almost, 6 months na magkaibigan kami na, yung gano'n, na walang anything. Na lumalabas-labas kayo. Opo, and as a group. Hindi mo naisip. Never kaming dalawa lang, as a group. Tapos nung dumalaw na siya sa set namin, na may dalang flowers, sabi ko, iba na to. Yun na, nag-pray na ako. Sa ko, Lord, kung hindi naman din to magiging parang believer, wag na lang. That day, dumating siya sa church. So, nagulat ako dumating siya. Tapos parang, di ba usually after the service, tatanong ng pastor, who wants to give their life to Jesus, or who wants to, parang believe na ganyan. Aba, nagtaas ng kamay. Tapos lumapit, parang nagpa-pray. Tapos nagtuloy-tuloy na siya doon. So, ano nangyari? Ayun na, nag-flourish naman hanggang sa, naging mag-boyfriend-girlfriend na kami. We were boyfriend-girlfriend for actually how many months pa lang Parang nag-propose na siya.
As we got married the following Wala year. pang 1 year, nag-propose na Wala siya. pa. Kaya naloka si Mommy. Yes. Dahil sabi mo rin, wala kang plano mag-asawa, wala kang Yes, plano hindi. Tsaka mag-anak, natakot si ayaw Mommy. mo. Kala niya, buntis ka ba? Sabi ko, Oo. hindi. Oo. Sabi niya, bakit mapapaksal na agad? Oo. Sabi ko naman, bakit din hindi? What made you change your mind na ano? At saka yung ano yung nangyari, bakit yung ang bilis mong napao, sige, mag-aasawa ako eh. Samantalang dati Kasi nung time na yun, siguro... ano yung mga nakita mo? Ano yung mga na-prove sa'yo? Or ano yung mga nilagay ni Lord sa isip mo at puso mo? Siguro parang tama na yung heart ko at that time. Tapos nakita ko rin naman na galing sa humble beginnings, pero hardworking. Magkaiba kami ng life. Super. Totally opposite. Pero parang hindi ako natakot kasi parang inisip ko, sa dami ng hardships nito sa life, siguro hindi naman to basta-basta mag-give up pag may mga pagsubok. Tapos nakita ko din na kung paano niya galangin ang kanyang nanay. So parang sabi ko, okay, parang importante magalang. Opo. Yung Laging sinasabi yun paano galangin ng nanay, Opo. ang mga magulang. Lagi sinasabi sa akin ni Mommy yun na if a man treats his mom with respect, most of the time, ganun din ang ipapakita sa'yo. Parang ganun. So nakita ko na may plano, hindi yung parang happy-go-lucky lang, puro pakyut-pakyut lang. So mas importante yung nakita mo sa kanya. Siguro, tsaka parang, mas may value yung may leading. Of course, syempre, hindi walang... dahil mayaman lang or mataas ang pinag-aralan. Pero syempre, at saka yung marunong sa buhay. Hindi naman Correct. pwede yung parang sasabihin mo lang yung papakasalan mo lang tapos wala namang plano or tamad. Huwag naman ganon, di ba? Hindi naman pwedeng puro love lang. Dapat gamit din ng utak. So nakita ko actually, magkaterno talaga yan. Opo. Maganda yung sinabi So, mo, anak. parang Hindi pwedeng ito lang. Sa kanya noon, sinabi niya na agad, if we get married, ito yung bala ko gawin. Pero syempre, hindi naman din perfect, tita, no? May mga pinagdadaanan. Or na pag may pinagdaanan din kaming mga challenges bilang mag-asawa. Ano nangyari? Siguro kasi yung mga away-away namin, mabababaw lang eh. Okay. Mag-18 years na po kami itong year na to. Kaka 18 years. So, ang bababaw lang usually. Pero I think yung pinakamatindi is yung pinaka-recent is nung naloko kami dun sa farm namin. So, masakit sa kanya yon because nga, he really saved up for that. So, alam mo naman, pag finances na yung pinag-uusapan, malaking, yan. Pinagpuyatan niya yan. Pinagpuyatan. I wasn't really Physically, concerned talagang siya kung dyan. hindi ako baka hindi na makaka-provide, hindi ganon. Pero more of, parang, alam ko, si God ang bahala sa mangyayari. Pero napakahirap. Ang hirap kasi syempre, nakikita mo na malungkot siya, na hindi siya okay. Ang bait pa rin ni God. Paano kayo inako Kasi hindi ni niya Lord kami yun? pinabayaan. Anong ginawa niya ni Lord sa sitwasyon na yun? May mga times na na-challenge kami, na napaisip kami na hindi naman kami totally naghirap, no, tita? Pero may time na parang, hindi tayo ganun ka-liquid, So, syempre, sanay kami. Vacation, anytime, go. Bili lang ganito, anytime, go. Biglang, ops. Syempre, kailangan bayaran yung mga obligasyon. Maghihigpit ka muna ng sinturon. So, parang si Mark, na-hurt siya doon. Kasi parang sanay siya na he can provide for us freely. Yes. Ako naman, ang sinabi ko, Mark, pagdadaanan lang natin to. And hindi lang tayo yung dumadaan sa ganito. Gusto ko yan, pagdadaanan lang natin. Tapos, I remember, kasi may time na natetempt na din ako, yung nawawala na rin ako ng gana na ayoko na nga, parang papagod na ako, Lord, parang ano ba naman to? Kasi sobra siyang na-down. Remember, umiyak ako sa friend ko. Tapos yan na, dumating na yung may mga issue ng fake news, gano'n. Tapos di ko may kakalimutan yung sinabi ng friend ko sa akin. Sabi niya, remind the devil that he messed with the wrong family. Mali siya ng kinalaban. Diba? Mali siya ng kinalaban. Huwag mo ngayain, dahil lang sa ganito lang, masisira kayo. And true enough, may mga pumasok na blessing,
Never naman kaming totally na zero. May mga time na parang na-challenge kami na, paano kaya to? Ganito, ganyan, may baba, ganun. Pero never naman yung talagang tipong wala na kaming makain. Feeling ko rin, syempre, Mark had that eh. Mark experienced na wala siyang makain. Okay lang sa kanya yung palagay ko, pero ang iniisip niya kayo. Yes, yun yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, ako, sanay ako sa hirap. Pero kayo hindi. So, paano? So, sabi ko kay Mark, it doesn't matter. Ang sa akin is okay tayo. Kasi parang God naman will help us eh. 'Di ba? So parang wag patalo. Ang nangyayari kasi noon, parang natatalo na kami mentally and emotionally, nade-drain kami. Anong ginagawa niyo pag nararamdaman niyo yan? Ako, I prayed. Okay. I really prayed. Paano ka mag-pray Maybe, ng oras na yung I just prayed. Sabi ko, Lord, ikaw na lang bahala. Ayusin mo. Lahat, yung emotions namin, yung pinagdaanan namin, ikaw bahala. Alam ko hindi mo kami papabayaan. Basta hindi lang ako bumitaw. Yes, napaisip ako na sa faith ko, Lord, andiyan ka ba? Itinayo nga namin to para makatulong eh. Tinayo nga namin to. Bakit kami na ganito? Ano lang to? Hurdle lang to. This too shall pass. Parang, and totoo rin naman. Totoo rin naman. Siyempre, may mga inaasikaso pa rin kami, tita. Hindi naman totally na, but I can say na hindi naman kami pinabayaan talaga. And I'm grateful for that. Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Opo. Pero hindi naman grabe. Yung tampo-tampuhan. Ganun. Apo, yung mga Do you ganun. pray together? Yes po. How often? Siyempre, kung pwede, everyday. Di ba? Dapat. Everyday, bago matulog. Minsan, pag di rin kami magkasama, everyday pinagdadasal ko yan bago siya umalis ng bahay. Masaya lang din ako na parang from that dark, tawag doon? Era talaga. Hindi naman era. Parang yung dark experience, yung parang unti-unting nakita mo yung liwanag na, okay, pagdadaanan nyo lang to. Pero magiging okay kayo. Gusto ko talaga yung pagdadaanan lang. Hindi ka tatambay dyan. Yeah. Dadaan ka lang. Sandali lang yan. Pero kasi habang nadung ka sa waiting time, yun yung masakit eh. Di ba? Yung pag ginahantay mo, kailan ba yung breakthrough, Lord? Tagal naman ng breakthrough. Anong ginagawa mo pag ganun? Pag naiinip ka, parang ang tagal, parang... Alam mo, lang po, tita. to, Basta, minipray ko na lang. Tapos, sinurround ko lang din yung sarili ko with the right people. Importante. Tsaka, syempre, binisi ko yung sarili ko sa pagiging ina, Yes. sawa, anak. Tatawagan ko si Mami, tara, ganito. Hindi porque may problema ka o may pinagdadaanan ka, mapapabayaan mo na. Paano mo nga sila pinapalaki? Do you bring, sabihin, do you pray together as a family? Yeah, we Pinapabayaan mo sila pray. Tapos, ano yung mga... Kasi siyempre, Opo. kapareho ba ng mami mo sa'yo? Or Hindi, iba naman ang style mo? Mas ako sa kanya. Compared to mama, mas stricto si mama. Mas lenient ako ng konti. Although, hindi ko masasabi perfect yung parenting ko, pero mas lenient ako ng konti sa kanila compared to I feel also marami pa din akong pwedeng matutunan as a parent. So, feeling ko din may mga pwede pa rin akong ma-improve din. So ngayon, yung mami mo mas naintindihan mo? Opo. Actually, nung naging nanay pa lang ako naalala ko, nag-sorry pa ako sa kanya. Talaga? Bakit ka nag-sorry? Doon sa panganay ko, nung nag-breastfeed ako, sabi ko sa kanya, Mami, ang hirap pala, ganyan-ganyan. Sabi ko, sorry sa mga times na sinasagot-sagot kita. Sabi ko, sorry sa mga times na naging pasaway ako. Sabi ko, you had me, you were just 19. Sabi ko, wala pang internet. Sabi ko, wala kang help. You guys had to do it nang bata pa kayo. So, sabi ko, thank you sa sacrifices na in-endure mo. Gusto ko yung support mo sa asawa mo. Na yung, di ba, yung sabi niya, hinahanap niya yung father niya, parang hindi rin siya kumpleto. Opo. Hindi, nung time na yun, tita, lang naman gusto ko lang naman malaman kung para lang magka-closure, if he's alive or hindi na. Kasi natatakot din ako na baka kung may hindi na settle si Mark sa puso niya, kakasal pa lang kami noon. Sabi ko, baka mamaya lumabas somewhere along the marriage. Parang
'Di ba? May issues pala, mahirap. But you know what? God gave me more than what I prayed for. So now they have a relationship, parang naging okay. Kumbaga, ang gusto ko lang naman malaman kung alive eh. Bakit importante sa'yo na maging buo ang asawa mo? Bakit importante sa'yo na makumpleto siya bilang tao na Siyempre, maging masaya siya? Una, siya din yung makakasama ko habang buhay. Tsaka parang feeling ko rin, para rin maano niya din, yung para wala siyang question mark din. At saka, alam ko yung feeling eh, dahil malaki ang impact din sa akin ni Daddy eh. Oo. Diba? Kahit magkahiwalay sila, basta na-feel kong mahal ako ng Daddy ko, okay ako. Yung ganon. Parang may sense of security. Ano masasabi mo sa mga ma-advise mo sa mga tao? Nagkaroon ng family na yun. Tulad mo, pinagdaanan, hindi perfect. Pero, yun, na okay ka naman lumabas. Opo. Kasi maraming, di ba, yung pagkaganyan, galit sa parents nila. Opo. Tapos, nagre-rebelde, anong ginagawa na, ang ending eh, sarili din nila, nasisira nila. Siguro po, tita, yung huwag kayo mawalan ng hope. Kasi maaring hindi naging perfect yung family setup mo. But through God, mapupunuan niya yung mga butas sa puso mo. Love and honor your parents. Diba nasa Bible yan? Yes. Honor your parents so that you may have a long and fruitful life. Amen. Diba? Importante yan na kahit anong gawin mo, magulang mo pa din yan. You have to honor them. And ako, tita, I believe kasi whatever you put out, yun din yung marireceive mo eh. So kung puro nega vibes yung lumalabas sa bibig mo, naniniwala ako sa power of words eh. So, importante yung honor ang parents. Honor parents, don't lose hope, and parang you don't know what God can do in your life. Wala po talagang exempted sa mga pagsubok. Hindi po talaga natin maiiwasan yan. But it's just how we face it through the grace of God. Kasi kung di rin po sa Kanya, sa lakas na bibigay niya, at saka sa mga taong nagmamahal sa inyo, na tutulong sa inyo, genuinely hindi nyo rin malalagpasan yan. And kunwari, meron din kasi yung pangit yung relationship with the parents. Pagdasal nyo sila. Importante prayer talaga. Pagdasal nyo sila. Kung kunwari nagkakalash kayo, di kayo okay, nung mami mo or nung daddy mo, pag-pray mo. Lord, restore nyo kami. Sana maayos kami, Lord. Or, Lord, hilumin mo yung puso niya. Own yung puso ko. Yun. Hindi yung pride. Walang pride, ano? Kasi minsan, reklamo ka ng reklamo. Tapos, hindi mo rin tinignan yung sarili mo. Baka ikaw rin naman yung kaya ka nagkakaganyan. May diferensya. Oo. Opo, dahil ikaw rin naman yung Kasi may time nisip ko rin yun na parang gagawin ko to kasi wala broken family, yung ganon. Pero naisip ko, hindi Hindi kasalanan ng magulang ko kung anong gagawin ko sa buhay, especially nung adult na ako. May choice ka. Oh, okay. May choice ka kung gagawin mo yung tama or hindi mo pwedeng gawin excuse. Siguro may impact, may sa'yo, pero hindi mo pwedeng gawin excuse para magpatuloy ka sa mali. Talagang yung nakaplanto sa utak mo na hindi magiging broken ng family ko. Siyempre, tita, yan naman ang kahit sino naman na taong may asawa, yan ang gusto mo di ba? Na maging healthy yung married life nyo. Mapalaki mo ng maayos yung mga anak mo. But then again, I said it's not perfect. Meron kayong pagdadaanan na mga pagsubok. So parang through the grace of God, laban lang, di ba? Parang always be there. Mas naging vocal din ako kay Mark, lalo ngayon tumatanda na kami, about my emotions. Kunwari parang feeling ko, ang busy mo na masyado. Labas tayo, ganun. Sinasabi ko na. Okay. Hindi na yung parang magpapakit ka pa, magsa-silent treatment ka pa. Diretsuin mo na, sayang yung oras. Di ba? Sayang yung oras. Oo, wag na palipasin ng gabi ng Opo. So, sasabihin ko talaga, sabi ko, parang I feel na parang, sana ganito, ganyan, or ganyan, ganyan. Sasabihin ko sa kanya. Okay. Pagdating naman doon sa mga siblings mo. Okay naman po kami. Yes. Oo, si Oyo. Bilang panganay. Opo. The rest of my siblings, I don't see, syempre, ang mas madalas ko makita si Oyo. Yes. Pero syempre, the rest of my siblings,
Once in a while. But okay naman kami. Wala namang magkaaway or magkagalit. Okay naman kami. So, hiningan ka na namin, ano ma-advise mo sa lahat ng tao para sila, ayun na nga, na kahit ano yung pinagdaanan sa buhay, successful pa rin, victorious pa rin in life. Walang perfect. Magkakamali ka. Minsan meron ka pa rin mga marirealize in your life na kailangan mong pagbutihan. But ultimately talaga, first, kailangan mo talagang real, genuine relationship with God. Hindi may God ka lang kasi hinahanap mo si God because parang ginagawa mo siyang wishing well. Yes, sabi mo kanina nga, genie. Yung maghuhulog ka ng coin tapos mag-wish ka, di ba? Dapat stable siya dyan. Stable yung relationship mo. Dahil ang magulang mo, hindi perfect yan. Ang asawa mo, di perfect yan. Ikaw, di ka perfect, makakasakit ka ng tao. So, kung 100% sa kanila ka lang nakaasa, you will fail. Or ikaw, di ba? Mafe-fail ka din nila. Pero pag si God yung magbibigay sa'yo ng strength, ng pangunawa, ng guidance. And then number 2, surround yourself with people who will lead you to the right path. Hindi yung kunwari nalulungkot ka, iinom na lang natin yan. Kayo din na mag-asawa, dapat hindi rin mawala si God sa picture. 3-strand cord. Yes. Diba? Mas magiging matibay yan. Pag dalawa lang yan, madaling mapigtas. Pero kung 3 kayo dyan, nandyan si God sa gitna. Sabi ko nga, pag napapanood ko yung mga ibang tao, put God in the center, put God in the center. Sabi ko nga, is there another way of saying it para hindi naman redundant yung dating? Okay. Diba? Parang, kasi baka iniisip ng mga ibang nakakapanood sa atin, oo na, sige na nga, si center na si God. Pero ano bang ibig sabihin ng center si God, diba? Yung sa umaga pa lang, nag-pray ka na, Lord, guide my mind. Guide me, give me the right thoughts. Kanina, bago tayo nagsimula, nagdasal pa, diba? Yes. Yun, relationship sa Kanya. Hindi yung pray ka lang, diba usually? Meron naman ng relationship. Pray ako bago ako kumain, bago ako natulog. Yung gano'n. Yung talagang nakakausap mo siya. Kahit mag-isa ka lang na, like ko rin sinasabi sa Kanya, more than me, si God muna. Ang unahin niya. Oo. Kasi, ano yun it will flow Basta nauna siya, lahat naman yan domino effect na yan Diba? So yun, hindi ko rin pwedeng sabihin napaka-perfect ng pamilya ko. Same din po tayo, na marami rin kami pinagdadaanan. Ang iba lang siguro is, ang nagpapatatag lang talaga is yung hindi mawawala yung pananalig mo sa Kanya. Tsaka yung belief mo. Amen. Yung belief mo na, even my dad, I remember, nung may pinagdadaanan nga kami dito, yung sa mga business issue, gano'n. Sabi niya, dasal lang talaga. Hindi ko nga alam sana makahanap ako ng way para mas ma-explain din sa mga nanonood. Pero, yun kasi talaga I don't claim to know it all. But if you're gonna ask me, parang, di ba, why? Bakit ka naniwala? Kasi dun ko nakita na nagbago yung buhay. Nagbago yung buhay ko, nagbago yung buhay ng mga tao na naniniwala. Kay Lord Jesus lang. Kay Lord Jesus. Pwede mo ba ipag-pray yung mga tao, yung mga nanonood sa atin? Yan, yung mga kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. Pwede ka ng mga pinagdaanan mo, ng pinagdaanan ng pamilya mo, ng ibang tao, kung ano man ang dumating. Please. Okay. Okay, let's pray? Yes, anak. Okay. Lord, nagpapasalamat ako sa opportunity na to na makapag-guest dito sa channel ni Tita Ami. It's not an accident na nag-match po yung mga schedule namin and na-shoot po namin to ng walang aberya. And Lord, I pray sa lahat ng nanonood sa amin, hindi rin aksidente na maririnig mo tong sharing namin. Hindi aksidente na nanonood ka ngayon. And I pray for you that you will not lose hope. I pray that you will get to know the Lord deeply, sincerely, genuinely, na makilala mo kung ano yung totoong true love. Hindi yung parang kilig-kilig lang. Yung true love na mabibigay muna sa'yo ni Lord. More than whatever this earth can give you. Or kahit a person na
taong ano mo, hindi naman niya 100% mabibigay yun, si Lord lang. I pray that your life or your lives will be touched. I pray for your family. I pray for your work, that God will bless the works of your hands. Yes. And I pray for open doors. And kung umabot ka na sa point na you feel hopeless, don't. Because God is a God of hope. He makes all things beautiful. Welcome ka. Hindi siya nawawala sa'yo. God is just waiting for you. Yes. So if you have the opportunity, you pray, talk to Him, and give your life to Jesus. Yes. And I pray na masurround ka din ng mga tao na mga tutulong sa'yo. I pray for blessings, and I pray also na kung ano man yung pinagdadaanan mo at nanunood ka ngayon, sabi nga namin ni Tita, pagdadaanan mo lang yan, and you will still be victorious. Amen. Siyempre, sa tulong yan ni Lord Jesus, Hallelujah. our Savior. Thank you, Lord. Bless this time. Bless those who are watching. In Jesus' name we pray. Amen. Sinabi mo na ipagkatiwala lang nila yung buhay nila kay Jesus. Can you invite them? Can you lead them sa isang prayer na tanggapin nila si Lord Jesus? Opo. Kasi short lang. Very short lang. Okay lang. Sige po. Para doon sa mga tao po na gusto nyo ipagkatiwala ang inyong buhay sa Panginoong Jesus, na makasama siya, na siya na mag-lead ng buhay ninyo, sabayan nyo lang po si Danica sa prayer na to. Sige, pray po tayo. Lord, inaamin ko po na ako'y po nagkasala at hindi po ako perpekto, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa mga times na humiwalay ako sa inyo, sa mga times, Lord, na gusto ko na masunod yung layaw ko o yung sarili kong desisyon. And right now, Lord, I'm making a decision to follow you. Yes. I'm making a decision, Lord God, to give my life to you. And I'm making a decision to surrender everything, my life, my thoughts, my words to you. Lord God, I thank you for giving your Son, Jesus Christ, to save us and give us eternal life. Thank you, Lord God, because you want to make me into a new person. Thank you, Lord God, kasi hindi ako hopeless. Thank you, Lord God, because you are a God of second chances. And I accept you, and I allow you to enter into my life today and forever. In Jesus' name we pray. Amen! Ang ganda. Thank you, Tita. Thank you. Thank you. Nako, And I'm ayun. so happy na na nakapag-guest ako dito. Tapos, Tita, mag-i-invite na rin ako. Yes, na please sana do. mag-subscribe din kayo sa channel ko, Danica Soto Pingris. And then, syempre, dun sa aming bagong YouTube channel na family, House of D. Yes, ang ganda yun. Panoorin niyo pareho. Opo. Madami kayong matututunan. Yes po. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod ulit. Dito pa rin sa Finding Hope with Ami.